Iba talagang kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Pwede bang batiin mo ang katabi mo, sabihin mo, masaya ako, nandito ka sa church. Sabihin mo sa isa mo pang katabi, oo nga, masaya na nga ako at nandito ka nga sa church. Yan, muli pa palakpakan natin ang Lord, come on! So, welcome na welcome po sa bawat isa. Sa mga nanonood online, may nanonood bang online? Ilan ang nanonood online? Ilan? Ilan po? 6 million viewers online! Wow, ang daming nanonood. Hello po! Welcome po sa mga nanonood online. Don't forget to share itong video na ito. I-share nyo sa lahat ng chat group, sa Messenger, sa lahat ng Marites sa inyong chat group. I-share nyo po ito. Yan. Ako nga pala po si Pastor Fini Plata. Ako po ang senior pastor, senior servant dito sa Jesus the Anointed One Mataas sa Kahoy. We don't believe in any religion, pero ang paniniwala natin ay isang masayang relasyon sa ating Panginoon. Amen. So before we continue na makipagkwentuhan, hindi po ako magsasalita lang, ulitin ko, I want everybody to interact. Gusto ko yung nagsasalita rin kayo, may tatawagin ako mamaya, kayo isasagot. Bago po tayo mag-i-continue, pwede kong tanungin, sino po yung first time? Sa kauna-unang pagkakataon ay nakarating sa ating church. Pwede po bang itaas ang kamay? Wow, welcome po. Welcome. Taas po ang kamay. Yan si Charles, si Caranza, welcome. Taas ang kamay. Dali, bibilangin. May bibigyan ng grade na 1. Yan. Taas ang kamay. Well, palakpakan naman natin ng mga first time. Pwede bang apiran nyo sila, ay high five nyo sila, kamayan nyo sila, sabihin mo, welcome po kayo dito. Hindi kami nangangain ng buhay. Yan. Okay po. Taas muli ang kamay po. Yan. Thank you po. So, sa mga hindi nakakaalam, sa loob po ng Oktubre, ay pinag-usapan natin itong ating tema na perfect in me. Sabi nyo nga, perfect in me. So, ibig sabihin, ang banal na espiritu ay perpekto na nasa atin. So, meron tayong kapangyarihan sa tamang pananalita, tamang bunganga, tamang pag-iisip, tamang mindset, at tamang ugali. Before we continue, tumayo muna po ulit tayong lahat. And let's declare our calling verse, Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recover of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare who we are. Kung sino ka. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Muli pa, pwede po tayong maupo. So perfect in me. Dinudukso nyo ng verse na Romans 8 verse 11. Sabi po doon, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Sabihin mo sa katabi mo, may nabubuhay sa iyo. At sa loob ng mga nakaraang Sundays, pinag-usapan natin kung ano ba yung nagagawa natin dahil nabubuhay sa atin ang Espiritu ng Diyos. Unang linggo, pinag-usapan natin ay positive in me. Hindi ako nega. Amuyin mo yung katabi mo. Baka amoy negative pa din yan. Ay nako, baka ang puro negative pa rin ang nalabas sa bibig niyan. And 2 weeks ago, pinag-usapan natin yung honest in me. Hindi ako. The honest in me, hindi ako sinungaling. Sabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo, ang pogi mo ngayon. Kasasabi lang natin na hindi tayo sinungaling. Ay, nagsinungaling agad. And last week, pinag-usapan natin yung the grateful in me, hindi ako reklamador. Sinong napansin niya, mas dumami ang reklamo niya this week? Ay, nako. Ibig sabihin, inilalabas na ng Lord yung mga reklamo mo para alisin at tapyasin na. So, itong pang-apat na linggo,
Habang sinasabi natin ang title, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo muna yung katabi mo. Tingnan mo maigi. Yan. Tapos, pagka-flash ng title, sabihin mo yung title sa kanya. Pa-flash ng title. Okay. Sabihin mo sa katabi mo ang title. 1, 2, 3. The appreciative in me, hindi ako pulaero. Hindi ako pulaero. Grabe. Ang daming gitara, hindi man ginagamit. Namula agad din. Tayo muna mag-pray. Lord, salamat po sa biyaya mo na kahit hindi kami karapat-dapat, sagad, sobra at sukdulan ang biyaya mo sa amin. Tulungan mo kami na matutunan ang mga bagay na binibigay mo sa amin gaya ng nagsisimula sa aming puso, palabas sa aming bibig. Salamat po in Jesus' name. Amen. Palakpakan muli natin ang Lord. Sabi dito sa Matthew 12, verse 37. Dito nga pala tayo sa JA1 Church, ang paniniwala po natin, itong piraso ng librong ito ay buhay. Itong piraso ng English na ito at itong Tagalog na ito ay makapangyarihan, may talab. Hindi lang to isinulat, hindi lang to pinirin. Ito ay ginawa at nabubuhay sa atin. Kaya kung anong sinusulat dito, nangyayari. Amen. Sabi dito sa Matthew 12 verse 37, sabi dito, the words you say will either acquit you or condemn you. Sa Tagalog, pawawalang sala ka o parurusahan ka batay sa iyong mga salita. Pulaero. Walang aamin dito. Kaya nung tinatanong ko every Sunday, sino dito sinungaling? Sino dito ang nega? Okay, itong tanong ko. Sino dito ang pulaero, pulaera? Uwa. Kuya Mar. Dom. Si Joshua. Wala. Kami lang. Sino? Pastora, hindi pulaero ang asawa ko. Never yan. Tama. Alam nyo ba pag sinabing pulaero, next nga, pulaero. O sa English, criticize. Sabihin nyo, criticize. Alam mo yung lahat na ay pinuna, lahat na inakita. Alaya naman si Mariposa. Kala mo yung maganda, mukha naman, tararat. Tapos ikaw, may nakita kang babae na daan. Pinag-usapan yung uy, si girl, naka-foundation. Mukha tuloy siyang Bavarian. Ang galing mamula. Pero tanda ko nung kami, mga kaedad nyo, 2 years ago, nung kami ay high school, meron kami kaklase, laging pag napasok, naka-make up. Nung kami kaklaseng babae, naka-make up. Sinuloko namin, uy, si naka-make up na naman. Pero kutuhin naman. Ganon. Alam nyo, nagsisimula ang pamumula sa mata at nalabas sa bibig. Akala natin mga babae lang ang magaling mamula. Pero sa tunay, mas magaling mamula ang mga lalaki. Kayo magkakabarkada. Nag-break kayo ng jowa mo. Tapos nakita mo sa Facebook, may bagong jowa yung ex mo. Papakita mo sa ito mo yung bagong jowa ni Di naman maganda. Mas maganda lalaki pa si Anthony. Diga? Namula agad. Di naman pogi. Lalo na sa mga basketball. Diga? Pag may dadayo, katatangkad. Mahina naman ang mga yan. Tapos pag natirahan mo, gaganong ka pa. Too small. Ganon. Tapos lolokohin ka. Wala mo shooting. Yain na wala shooting, meron naman shoota. Napulaan agad ang kalaban. Natural na instinct. Naisipin natin, mas magaling tayo sa kanila. Kaya sa salita ay binababa natin. Ano naman? Spogi po ako diyan. Pagbabae, naman. Si girl, ang suot baga.
Kala mo'y mayaman. Di ba? At minsan, nagagawa natin yon, nakakasakit ng iba. Na minsan, tanda ko yung birthday ng mami ko, nag-message sa kapatid ko yung gumawa ng cake. May nagtanong, Uy, kapatid, magandang umaga. Kamusta yung binay ko ng cake? May nakapagsabi daw na mapait. Kami nasasarapan. Mga kamag-anak namin nasarapan. Pero may isa daw tao na nagsabi, ang pait ng cake. Siguro paminta at ang palaya ay nilagay, hindi harina. Ang pait daw ng cake ay parang siya ay parang, ano ba yun? Akong gumawa ng cake, hindi naman mapait. Alam mo yun, naapektuhan dahil sa isang pula. Di ba? Minsan ganun tayo. Ala, tara kumain dun sa lumian. Alay, wag dun kaalat. Alay, wag dun kapait. Alay, wag dun wala namang pupur. Alay, wag dun kasamang lalaki naman nung nagsaserve. At minsan, alay, kabagal naman doon. Ang dami natin agad nasasabi, di ka? At minsan, yan, yung pag mga lalaki nagyayabangan, halimbawa, estudyante, may ginagawa kayo na, let's say, na project o plate, pagalingan. Paningay, pati nga ng gawa mo. Uy, pinakita. Pagtingin mo, alay, kasama naman. Kasama na nga ng plate mo, kasama mo pa rin lalaki. Tapos pagkita mo, kita mo yung ginawang project nung grupo ni Esteban. Alay, ang ganda, no? Ay, ikaw, ayaw mo magpadaig. Maganda, mas magaling pa yung atin. Kabaho nga nung isang kagrupo. Namula na. Baka na lang. At minsan, ganun din sa mga grupo-grupo, sa trabaho, sa department. Mas magaling ang department namin sa kanila. Mas magaling ang grupo namin sa kanila. Mas magaling ang teacher namin sa kanila. Mas magaling ang strand namin, ang course namin, ang barangay namin, ang sitio namin. Sila na may galing tayong mamula. Diga? Alay, yun namang tumakbong yun. Alay, nakakasalubong ko kahapon si konsihal, hindi na ako binate. Naiboto pa. Nagastos mo na yung 500, nagsisisi ka pa. Yeah. Naiboto pa. Kala mo naman yung may tutulong. Di kami sigay, yung bago bumoto, ang dami na sinabi, alay, buboto ko gano'n, wala mang ginagawa, maghapon lang doon sa opisina, naka-cellphone lang naman. Pagpunta naman ng botohay, sinulat din ang pangalan. Namula muna bago bumoto. At isa pa doon yung paninisi o paghanap ng butas o fault finding. At usually, nangyayari yan kapag tayo ay nagkamali. Sino nagkakamali dito? Lahat tayo nagkakamali. Sinong hindi nagkakamali dito? Yan, si Paulan, si RJ, dalawa lang. Usually, kapag hindi tayo nagkakamali, ayaw nating maging accountable o ayaw nating kunin yung resulta. Na minsan, nakabasag. Psh! Ako patay kay mama. Walis agad ng baso. Walis agad yung bagong biniling baso. Pag uwi ng mama mo, binibilang, may isang pitchel, 3 baso kulang ng isa. Sino nakabasag? Sigaw agad. Ay, hindi ako! Ay, hindi ako, baka ang kuya. Pagtanong ikaw, panganay, ikaw kayo pumasag ng baso. Ay, kita nyo kadadating ko laang. Ay, baka yung bunso. Nagturuan na. Hanggang sa, kayo mga bata kayo. Kayo'y pinapag-aral ko, pinapalaki ko na kayo, ganyan. Wala kayong galang sa magulang, dami na nasabi. Dahil sa isang nabasag na baso. Parang nandito na si Chito, Miran. Nandito na si Glocknan. Si Taglay ng babanat. Kayo mga bata kayo, wala kayong magawa kundi mga nan. Narinig nyo ng pinakamabilis na rapper sa buong mundo, ang inyong nanay. Usually, ganun ang aking ina. I love you, mommy. Okay na kami. Minsan ayoko yung kasama sa kainan. Yung, gutom na ako. Yung minsan, kahapon galing kami sa kainan, tapos hindi ako magtatanghalian para sulit. Diga? Tapos yung pinuntahan pa naman namin kahapon, yung may hipon, may beef caldereta, may cordon bleu, ano pa nga? May kare-kare, ano pa?
May beef broccoli, may fried chicken. Ang dami. Tapos nakita kong aking ina nasa sulok, nakatingin sa akin. Alam mo yung mata palang pinupulaan ka na. Masarap. May Big Mac, may lasagna. Balik, hindi ko na kinuha. Tapos may naglalakad ako, nakabulong. Dami mo na naman kumain. Taba-taba mo na. Yung parang, minsan ganun sa tayo sa mga mahal natin sa buhay. Di ka? Ang ginagawa natin ay pulaan. Ay wala tayong magawa. Tamo ka, haba na ng buhok mo. Tanda ko nung ako'y bata. Lagi na sinasabi ng aking ina, kahaba ng buhok mo, magpagupit ka nga. Ay nung ako'y nakalbo, wala nang masabi, Sabi, anak, ikaw ay magpalago ng buhok, ay wala na nga natubo. Balik na naman sinasabi, wala nang mapula. Ay ngayon naman nagkakabuhok na uli ako. Anak, ayusin mo nga gilid ng buhok mo. Ay, wala nang masabi. Lahat na ipinulaan. Gaya hindi sa mag-asawa. Hindi ka? Minsan, pag nag-away kayo ng asawa, hindi ito nangyayari sa amin mag-asawa. Baka sa ibang mag-asawa lang, pero never tong nangyari sa amin ni Pastor Rocky. Siguro may nakapagkwento na sa akin, si Kuya Mara nagkwento sa akin. Minsan, parang pinaglutong, pagod ka na pag-uwi. Na-expect mo may pagkain ang nakahayin. Pag-uwi mo, wala na naman. Nagdabog ka. Alis ka ng damit. Sip-sip mo'y pagod na nga ako. Tapos pag-uwi pa, wala pang pagkain. Sabi, paluto naman! Parinig, paluto naman dyan! Gutom na nga eh! Ari namang isa, ay sorry, nakalimutan ko. Ay oo nga, alam mo naman ako, uwi, hindi. Ay di ka, kita mo kang ikaw nga, dati, nung tayo ay 13 years ago, nung magjowa tayo, tanda mo yan? Nung tayo ay pumunta doon, tapos may kinindatan kang babae, nahanap na agad ang butas. 13 years ago na may kinindatan na babae, which is napuwing lang naman. Napaganon lang, aray ko. Dami na agad nasabi. Di ka? Minsan ganun tayo. At minsan, pag tayo naghahanap ng butas, nagtuturo tayo. Ay, hindi ako siya. Ay, hindi ako'y maaga, siya'y late. Bay, ako'y maaga, si RJ ay late. Ay, nagturuan na. At kapag sa isang magkakagrupo, sa isang magkakaklase, sa isang pamilya, kapag nagkamali ang isa, turuan. Di ba? Next. Back. Wala. Okay, yan mo na. Yan! Anong napapansin nyo? Ha? Anong nakikita nyo? Papindot ng TV, magpa-power off. Ano nakikita nyo? Ha? Ano nakikita nyo sa screen? Ha? Yung white. Ano nakita ninyo iba? Yung dumi. Usually, gayon tayong tao. Hindi buti pa si Sky. Ang nakikita natin yung dumi. Pero hindi natin makita yung buong kalinisan. Minsan, ang dami nating magandang ginawa, magkamali lang tayo ng isa, pupulaan na tayo. Di ka? Naglinis ka ng CR, nagwalis ka ng harapan, naglaba ka ng 2 palanggana, nasunog lang ang sinaing dahil nagpapakain ka ng aso. Pag uwi mo, sabi ng iyong ina, ay kainamang ka ng bata ka. Nakita agad yung sala. Nagawa sa atin noon, nung tayo'y bata, at pagtanda natin, yun din ang ating nakikita. Nakikita natin sa ating school, sa ating mga prof, sa ating mga kaklase, sa ating pastor. Uy! At kapag minsan, hindi natin tinanggap yung, hindi ka naranasan yung kayong magkakapatid, na yung kapatid mo mas masipag, mas magaling, mas paborito. Sinabi mo, gayahin mo nga yung
Yung kapatid mo, okay narinig nila sa tiyahin mo. Yung kayo'y, lalo na ngayon, nag-November, di ba, habang nakain ng tamalis. Sarap ng kain mo ng tamalis, ano? Hindi pala yung uso sa Batangas City, sa Lipat Kahoy lang. Yung kapag undas, nagtatamalis. Sarap ng tamalis mo. Tapos sinabi sa tinahin mo, uy, Ineng, kamusta? Ayos naman po, tita. Tamang pinsan mo ngayon, ang laki na ng sahod. Anong nasa isip mo? Ay di siya nang magaling. Diga. Doon papasok sa pangatlo. Next. Doon papasok ang slander o paninirang puri. Isang uri ng pagpupula. Ay di ikaw na ang magaling, ay di ikaw na ang matalino, ay di ikaw na nakasagot sa exam at nagpagaya, ay di ikaw na ang maganda, ay di ikaw na masipag, ay di ikaw na yung perfect. Di ba? Kapag narinig, ay di ikaw na ang perfect. Pag narinig mo yon, anong usually sinasagot mo? Okay, thank you. Maliit na bagay. Slander. At minsan alam nyo ga, ang paninirang puri nagsisimula sa mata. Nakasakay kayo ng jeep. Pag nagganito, ito'y nararanasan ko eh. Pag sagay ko ng jeep, di mo po, tapos may sumakay na isang babae na maganda. Tapos, yung umupo siya, yung katapat niya, babae din, o kaya ay lalaki. Pag upo, diba, ako yung pasahero na, tapos may umupo sa harap ng babae. Alam mo, sa mata pa lamang ipinulaan niya. Tapos ako, napaupo yung babae, tinitingnan na pinupulaan siya sa mata. Tapos nakita uli ni ating unang nakaupo. Tapos ikaw naman, si ate. Tapos siya naman, bago pumasok ng school, bago pumasok sa trabaho, nasira na ang puri. Slander. Nakarasan gayon. Usually nakikita ko yun, tapos kaya ang sarap magbiyahe eh. Yung pagpupunta ka ng jeep, ang sarap panoorin yung mga tao. Yung titingnan yung, di may umupo, titingnan na suot. Ginagawa namin yung dati, ganun kasang ugali ko dati. Bago ako binago ng Lord. Alam nyo, kilala ko na si Lord, simula ako'y bata pa, pero recently lang ako binago. Alam nyo, trabaho namin dati, maganyan, manirang puri. Kami magkakaklase, tanda ko nun sa may BSU sa main, sa Langilan, sa main, sa bayan, meron dati doon KFC, may second floor. Yung second floor, naupo kami sa tapat ng malaking bintana at dinadaanan. Lahat na nadaan, sinisiraan namin. Pag may nadaan, si ate girl, kala mo yung maganda, mukhaan man tilapia, ang laki, luloko namin. Tapos nakita kami ng isang matanda na alam yung kupis na kupis ang buhok. Tapos yung mataas ang pantalon na nakapolo. Yung mga DOM, dirty old man, nag-aabang doon maghanap ng jeep. Sabi, uy, si tatay oh! May bibiktimahin na naman yan! Susuklay pa yun ng gayon. Ang galing naming ang galing naming manirang puri nun. Hanggang sa nasobra na at nadating sa last pambubuli. Yan. Sino dito magaling mambuli? Taas ang kamay. Dali na, umami na tayo. Dali mamuli. Yan. Yung pag may nakdaang magjowa, magka-holding hands, magbe-break din kayo. Nakitang magjowa, sisigaw ka sana all. Mapapaisip ka, Lord, unfair. Ba't kaganda ng jowa nun? Samantalang ako, naglilingkod naman ako sa'yo. Ako, walang jowa. Bakit sila? Lord, unfair. And usually, ang bullying, hindi na lang sa mata, hindi na lang sa bibig, kundi sa daliri. Sa ating mga cellphone.
Hindi nyo pansin, ang galing natin mambuli sa daliri. May papakita ko sa inyong picture. Ba't wala? Yan. Sino tumawa? Nang bully na yung tumawa. Kay Wamos at kay Monet. Monet nga pangalan yan. Sino dito nakapag-comment na sa TikTok nila o sa Facebook nila? O, wala na amin. Sa isipan lang po. Kagaling yung mangbuli. Wala bang karapatan ng mga... Mambubula ko eh. Wala bang karapatan na umibig siya? Ha? Hindi... Huwag niyo sabihin ang mga kagaya lamang ni RJ ang pwedeng magmahal. Huwag mo sabihin mga kagaya lang ni Kuwatog ang pwedeng magmahal. Huwag niyo sabihin mga kagaya lang ni Christine ang pwedeng magmahal. Sabi ni Christine, X daw muna. Next picture. Yan. Alam niyo yung storya niyan? Yun. Bagyo with a friend. Nang galing nating mag-comment. Nakapag-share pa. Mara, alam mo ba yung issue ngayon? Yung kay Paulo Contis. Ganito daw, ganyan. Don't afraid, alam sila na may ganyan. Alam, meron yun. Grade 1, hindi mauuto. Nakapag-bully na tayo. Amen po ba? At ito yung pinaka-latest na naging issue. Next. Yan, alam, sino nakakaalam yan? Yan, sa mga hindi nakakaalam. Isang church ay nambully. At dahil nabully, nabash sila online. Sobrang nabash ang church na yan, pati yung pastora nila. Sobra as in. Yung page nila ay ang daming haha na comment. Bawat post. At sobrang nabash sila. Pero nasa isip ko, kaya hindi ako nag-bash noon. Hindi ko man lang shinare yan. Kasi, kung nag-comment din at binag-bash din ako, wala na rin akong pagkakaiba sa kanila. Sabi nga sa Bible, hindi ko lang nakalimutan ko lang ilagay, kagaling nating mamula ng puwing ng iba, samantalang hindi natin makita yung malaking troso na nasa ating mga mata. Minsan nagaling nating mamula sa iba, kakasuka, pero hindi, deep inside, mas marami pa namang maipupula sa atin. Di ba? Ang daming paraan para mamula. To criticize, to bully, to slander, to fault find. Itong pinaka-ayaw ko yung maghanap ng butas. At ang pinakasagot doon ay yung ating title, to appreciate. Sabihin nyo nga, appreciate. Sabi sa Ephesians, excuse me, sabi sa Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Sa Tagalog, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Picturean nyo po yan. Gawin yung wallpaper. Let it be a reminder na kapag magsasalita tayo ng hindi maganda sa iba, hindi maganda ang nangyayari sa taong yon, may talab yun sa kanila. And the thing is, ang hirap i-zipper ang bibig. Tama? Ang hirap isara. Okay, maisara natin ang bibig. Ang hirap i-zipper ng daliri. O may sara natin ang daliri at bibig, ang hirap saraduhan ng puso. Usually, ang pamumula ay nagsisimula sa puso. Ang karumihan ng bibig, ang karumihan ng daliri, nagsisimula sa maruming puso. Tama po ba? Mag-isabi ng amen yung agree. And sometimes, magaling tayong mamula sa isip natin lang. What should we do is this. Learn to appreciate kung anong meron ka at kung
anong wala ka. Appreciate mo kung anong meron ka kung wala ka. Usually, ganito ako eh. Pinalaki ako ng aking amay pulaero. Ang aking ina ay ganun din. Marami sinasabi. Kaya nung paglaki ko at may anak ako, hindi ko napapansin, ang dami kong nasasabi sa aking anak. At minsan sa isip ko, ang dami kong nasasabi rin sa ibang tao. Sa kapatid ko, sa church, sa asawa ko. At minsan, pinipigilan ko lang ang bibig ko, pero ang aking puso ay namumula. Ang daming sinasabing pangit ng aking puso. And the thing is, kung sa puso pa lang natin, ina-appreciate na natin, hindi lang ang mga tao. Ina-appreciate natin yung mga bagay na meron tayo, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. For example, appreciate mo kung wala kang, tagal mo nang nagpe-pray, Lord, bigyan mo ako ng bagong sasakyan. Wala pa hanggang ngayon. Napapansin mo, nagre-reklamo ka na at namumula ka na ng ibang tao. I-appreciate mo muna na wala ka pang sasakyan. Kasi natututo kang maglakad at nakakapag-exercise ka. Kung may nakuha kang hindi, nakapag-apply ka at hindi ka pumasa sa trabaho, i-appreciate mo na hindi ka nakapasa. Ibig sabihin, sa sunod mong apply, alam mo na sasabihin mo at matututo ka. Kung ang dami mong pula sa iyong magulang, i-appreciate mo, may ibang tao, hindi man lang nakita ang magulang nila. Kung marami kang pinupula sa iyong anak, isipin mo, appreciate mo ang ibang tao, hanggang ngayon hindi pa magkaanak. Ikaw may anak. Kung ang dami mong reklamo, ang dami mong pula sa asawa mo, pinupulaan mo rin ang sarili mo. Kasi binigay ng Lord ang kabiyak mo para maging isa kayo. Nagba-bounce back lang yon. Back to you, back to me, back to you. Appreciate mo may asawa ka. Appreciate mo may anak ka. Appreciate mo may magulang ka. Kahit hindi sapat na itatrabaho nila, appreciate mo. Appreciate mo may lulo ka pa. Na kahit tuwing umagay, garni na ng garni. May tiya ka pa na pakinig na sa kapitbahay ang garni. Appreciate mo yung mga tiyahin mong yun kasi balang araw kukunin ang mga yan ng Lord. Appreciate mo kung anong meron ka. Hindi yung puro pula ang nagagawa natin. Sabihin mo sa 5 tao, ina-appreciate kita. Appreciate mo din kung anong wala ka. Kung wala kang pera, appreciate mo. Yay! Paano ko i-appreciate kung wala akong pera? Ibig sabihin, magkakaroon ka ng mindset upang magsipag. Paano pag wala akong pera? Paano pag wala akong jowa? I-appreciate mo, hindi ka gagastos. Appreciate mo. Keyboardist, please. Pero alam nyo, baka kaya kasi, meron sa ating puso, sa ating daliri, sa ating bibig, na lalabas na gano'n na pamumula. Kasi nga, napalaki tayo, na tayo ay pinupulaan din. Baka kaya, puro pula ang nalabas sa katawan natin. Kasi puro pula ang natanggap ng ating katawan. Ng ating magulang ay, na lumaki tayo sa magulang, na pag nalabas tayo, naririnig na natin sa magulang natin, ay pula sa restaurant, pula sa mall, pula sa jeep, pula dun sa kaharap ng sakyan, nasa traffic, pula sa traffic enforcer, pula sa pulis, pula sa gobyerno, pula sa kapitan. Baka ganun narinig natin. At baka kaya ganun, mga nakapalibot na sa ating mahal sa buhay ay puro pula. Wala tayong naririnig. Usually, di ka ganun mga Pilipino. Kapag nga may handaan, hindi lamang Marites, which is next week. So, ang title, The Silent in Me, hindi ako Marites. Maganda next week. Tungkol sa Marites. Na pag may mga ganung event, nung bata ka pa, narinig mo sa tiyuhin mo, alam, batang arikalam pa.
Narinig mo sa kamag-anak mo, duwag ka naman. Narinig mo sa mga pinsan mo, alay, ikaw na may kurag, duwag, buhaya. Nakarinig ka ng mga salita, which is nung bata tayo, nakakatawa. Pero deep inside, pagtanda natin, hindi natin alam tumanim yon, lumaki din, at namunga. Na sinabihan tayo, duwag ka naman. Kaya lumaki tayong duwag sumubok ng bago, takot harapin ang sitwasyon, kasi nakarinig tayo nung tayo bata. Nakarinig ka, ari namang babaysot na ari, kalande, kakende. Kaya hindi mo pansin paglaki mo, dami mo laging kachat. At ang masama nga, nakarinig tayo ng comparison. Tingnan mo nga yung pinsan mo, tingnan mo nga rin anak ni ganito. Ay bakit ari katalino, ikaw ay... Tamo itong anak ni ganito, 2 years old, nakakapagsalita na, samantalang ang anak nito. Naikumpara agad yung anak mo sa anak ng kung sino man. Nakakarinig tayo ng bullying. Tinatakot tayo. Nakakarinig tayo ng bullying galing sa ating sitio, sa ating barangay. Makakarinig ka na itong anak ni ganito, kabobo naman. Nursing lang, hindi nakapasa. Na tinakot ka, tinakot ang pamilya mo, kaya ngayon, hindi mo pansin nakarinig ka na tinatakot ang pamilya mo dati. Kaya ngayon, pagtanda mo, pilit mong nagpapakayaman para isampal sa kanila yung sinabi nila. Kasi natatakot ka na mawala ng pera. At ang daming bullying, ang daming slander, ang daming paninirang puri na narinig nung tayo'y bata. Kaya minsan, lumaki tayo na ayaw nating mapahiya. Nagagawin natin lahat na sinasabi nila. Kaya pag may handaan, kahit tayo mangutang, kahit wala tayong pera, basta makapaghanda. At minsan, lumaki tayo sa sitwasyon na naninisi. Ikaw bata ka. Ang tanga-tanga mo. Ikaw bata ka, ganyan ka na naman. Inilabas ka doon sa kalsada. Nakakita ng inyong kapitbahay at pinagsisigawan ka ng mahal mo sa buhay na supposed to be yung taong yun ang magtatanggol sa'yo. Pero pinagsisigawan ka, ikaw bata ka, ganyan ka, umiyak ka dyan. Nakarinig tayo ng pula. Kaya minsan pagtanda natin, feeling natin, ang bobo natin. Na minsan sa tingin natin, ginawa na naman natin yung the best. Yung the best natin. Pero kulang pa din. At puro harsh words, masasakit na salita pa rin ang naririnig natin. You felt unfair. Na minsan, gusto mo lang makisama sa mga pinsan mo, but you feel naiinggit ka, nagagalit ka sa kanila. Kasi nung bata ka, pinalaki ka na kinukumpara ka sa kanila. At kaya nung nagkaasawa ka, hirap na hirap ka pa rin makamove on. Daladala mo yung bit-bit ng kabigatan, yung sinabi sa'yo na walang mangyayari sa'yo, bobo ka, tingnan mo, pinsan mo. Nung ikaw ay may asawa na, at nakita mo sa Facebook yung pinsan mo ay mas nakapagtayo ng bahay, naiinggit ka deep inside, nalabas din ang pula. At hindi mo pansin, napupulaan mo rin yung asawa mo. Napupulaan mo rin yung trabaho ng asawa mo. Napupulaan mo ang anak mo. Kasi hindi mo pansin, nung bata ka, pinupulaan ka. At nung ikaw ay naging magulang, pinupulaan mo din ang anak mo. Kinukumpara mo din ang anak mo sa ibang bata. At baka kaya hindi tayo makapag-move on. Hindi tayo makamove forward kasi takot tayong mapulaan. Na kaya takot tayong lumabas sa comfort zone. We are afraid to go outside the box kasi baka may marinig tayo. Baka marinig na naman tayo sa ating kapatid, sa ating magulang. Nakabaon pa sa atin yung mga salita, yung mga alaala, at yung mga sakit. At dahil nakabaon,
ang ating defense mechanism para hindi tayo atakihin uli ay ang ating bibig. Na mamumula din tayo ng iba para lang maramdaman natin, magaling ako. Maramdaman natin, maganda ako. Magandang lalaki ako. Mayaman ako. Kasi deep inside, may nakabaon, may nakaugat na mga salita na masasakit. Na defense mechanism natin, na namumula ka rin para mas feel mo na magaling ka. Naninisi ka para ma-feel mo na hindi ikaw ang nagkamali. Naninira tayo ng iba para di na nila makita na mahina tayo. At nambubuli ka kasi yun lang ang alam nating gawin. At nawala ang pag-appreciate. If you're that person, just like me, the defense mechanism ko ay salita para hindi makita ng ibang tao na ako'y mahina, na ako'y bobo, na ako'y walang kwenta. At naaasa lang ako sa sukdulang biyaya ng Panginoon. If you're that person, with all honesty and humility, kung ikaw lang yon, taas mo ang kamay mo pagbilang ng 3. Sabi, Pastor, ganun ako. 1, 2, 3. Taas ang kamay. Pastor, ganun ako. Palakpakan nyo naman ang bawat isa. At inanyayahan ko yung gustong mabagong puso at bibig tumayo ngayong oras na ito. Kung gusto mo lang, kung hindi, it's okay. At iniimbitahan ko kayo ngayong oras, drummer please, drummer. Iniimbitahan ko kayo ngayong oras na ito. Na isuko lahat sa ating Panginoon. Close your eyes. Yumuko at pumikit habang kinakanta natin tong kantang to. Oh Jesus. Jesus. Habang hindi karapat-dapat pagkukuha ng iba at wagas mo pagsinta. Habang nakayuko at nakapikit at nakanta ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. hayaan mo ang Diyos Yakap kumilos sa buhay mo ngayon. ko sa aking gabi. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kamalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Marami
Marami dito, sinasabi niya sa kanyang sarili, ay hindi ko kailangan yan. Pero may nararamdaman ka eh. Nararamdaman mong kailangan mong ipakita sa Panginoon yan. Kasi nasaktan ka sa mga sinabi sa iyo nun. At nasasaktan ka pa rin ngayon nung naalala mo na sinigawan ka ng iyong ama at pinahiya ka sa maraming tao. Sa tingin mo okay lang. Pero naiinis ka lagi. Hanggang ngayon, kapag narinig mo boses ng iyong ina at binanggit uli yung mga salitang ganun. At hindi mo napapansin na baka meron dito nadaloy, nasasabi mo sa iyong mga anak. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Buksan mo ngayon ang puso mo sa Kanya na siya'y kumilos. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Let's sing. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng ka. At wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya Niyakap mo. basa. Niyakap mo Ako sa aking karumihan. inibig mo ako Nang di kaya niyakap mo ko, basa. Panginoon. Niyakap mo ako sa aking. Hayaan mong yakapin ka ng Panginoon ngayong oras na ito. nang di kayang tumbasa. Oh, Diyos ng kanta. At katwiran na kahit minsan hindi nabahiran ang kapanalan ka na walang tinan. Salamat sa subdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subdulang biyaya mo. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Panginoon, sa mga nakataas ang kamay, inaalis ko sa pangalan ni Jesus lahat ng ugat ng mga masasakit na salita, lahat ng ugat ng pamumula sa amin, lahat ng ugat ng paghahanap ng butas, lahat ng ugat ng paninisi, lahat ng ugat, Panginoon, na malalim na ng paninirang puri, at lahat ng sakit ng pambubuli sa amin. Sa pangalan ni Jesus, hinuhugot ko at winawalang bisa ko sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, Ikaw ang kumilos, Panginoon.
Kung meron ditong natatakot dahil nga sa mga salitang yon, Lord, bigyan mo ng lakas. Bigyan mo ng biyaya na dumiretso, na tumayo. Bigyan mo ng biyaya upang gawin ang tama, Panginoon. Alisin mo ang sakit na nakaraan. Kundi gawin mo lang tong alaala na ipagpapasalamat nila dahil sa kabutihan mo. Salamat, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Kantahin muna natin muli. Niyakap mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang niyakap mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan At katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, Diyos, makapangyarihan ka. pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. Kung naniniwala kang, kung nagpapasalamat ka sa sukdulang biyaya, palakpakan mo, Lord. Thank you, PowerPoint, PowerPoint. And I just want to end you with this line. Sabi sa awit 23 verse 1, sapat ka sa Lord. Sapat ka. Sapat ka. Hindi tunay yung mga salitang narinig mo. Hindi mangyayari yung mga sumpa na narinig mo. Sapat ka sa Lord. And before we end, can we appreciate the people? Appreciate natin yung mga tao na binigay sa'yo ng Lord? Kung hindi mo sila na-appreciate, now is the time kung nandito sila. Kung kakilala mo dito, kung nandito ang anak mo, nandito ang magulang mo, nandito ang A-group leader mo, nandito yung nag-invite sa'yo, pwede ba lapitan mo sila? Sabihin mo lang, anak, ma, Beshi, na-appreciate kita. Kahit hindi yung perfecto, appreciate mo, come on. That will break something, may mababasa. Yakapin mo yan! Umiyak ka sa harap niyan. Pasalamatan mo yan, hindi yan perfecto. Medyo maingay nga din yan. Ay, mapula nga yan, pero appreciate mo yan, come on. Pasalamatan mo yung mga tao yan, come on. Appreciate mo din yung mga nakakasama mo na simple lang. Kahit hindi mo ganun kakilala, appreciate mo, nandito sa church. Come on, appreciate. Disney Princess, mag-appreciate pa kayo. And from my heart, I apologize kung marami akong sa puso na nasasabi, but truly, ina-appreciate ko ang bawat isa na nandito. Kung wala kayo, walang silbi ang ginagawa ko dito. Kung wala kayo, walang silbi ang ginagawa ko. Salamat po, Panginoon, makapangyarihan ka. RJ, ina-appreciate kita. Yun na lang, wala akong sasabihin. Why ina-appreciate kita?
Yun na yun. Nanay Virgie, na-appreciate ko kayo. Thank you. Appreciate everyone. Walang mamumula sa atin. Tama na, huwag na pulaan. Kung ako'y walang buhok, meron na po ako buhok. Na-appreciate. Roslyn, lagi kong sinasabi, sobra kitang ina-appreciate. Mamaya ipagtatanggol kita. Nagsasama tayo, mambubugbog tayo mamaya. Yan. Mambubugbog tayo mamaya. Appreciate everyone. Hindi ko mababanggit lahat, but I appreciate everyone dito. To God be the glory, palakpakan po natin ang Panginoon.